kapudyak, Ari Utin. Andito na naman tayo sa bagong episode natin. So, andito tayo sa Rosemead, California right now. So, papadyak lang muna tayo dito para naman maiba yung lugar na makikita ninyo. Pagkatapos nung tayo mag foodie movie review tayo. Okay, time check 9:11 ng umaga, 65 degrees Fahrenheit. So, pakikita ninyo medyo malamig ngayon dahil makulimlim, which is a good thing. Paano kasi nung mga lumipas na last week, grabe init, nagkaroon ng heatwave dito sa sa LA, kaya sobra init. Entering City of El Monte. Dito sa area na to maraming mga Asians. Karamihan mga inchik. Merong pangilan-ilan ng mga Vietnamese at saka Thai, saka Korean. Pero majority mga inchik. Ayos to. Ang daming sunod-sunod na tawag doon, charging ng Tesla. Ayos magkano kaya binabayad nila pang per charge? Ang galing nakakatuwa. Ito, ikot tayo para makita nyo lalo. Galing ang ganda. Tesla, sunod-sunod. Bakit nakatambay lang kung basta to dito? Ganda rito, no? Parang old town. Kasi pag tinignan ninyo, parang mga luma yung mga bahay. Coming up on Lower Azusa Road. So, dito pa rin tayo, Peck Road. So, padyak-padyak lang tayo. Ang tahimik walang sasakyan. Pagka pumapadyak ka rito, kampante ka Ayos to. May nagbebenta ng food truck Ayos tong area na to Carnitas, chicharrones, tacos. Ito na yung dulo ng Peck Road. Tapos magiging Myrtle Avenue na siya. So yan, from Peck Road naging Myrtle Avenue. City of Monrovia. Ganda nitong na to business area na to. Linis.
Ay, salamat. Palusong na. Ah. Oo nga pala, ano, from Myrtle Avenue, kumaliwa tayo dito sa Duarte. Dito sa area na to, medyo magaganda na talaga yung mga bahay, oh. Mga upper middle class na to, or lower upper class. Kung itatanong nyo pala, no, dito sa California, patay na ang American Dream. Bibihira na ang mga makaka-afford ng bahay. Again, thank you, Democrats. Ito pala yung restaurant na kinakainan namin ng mga tita ko. Shabu-shabu. Kaliwa tayo dito sa ano, sa Santa Anita Avenue. Ang gaganda ng mga bahay dito, oh. Yayaman din ng mga tao rito. Akala ninyo. Banda rito, pagka matagal nang nakatira yung mga bahay, generational wealth na yan, or old money. Ang sarap kahit paano, palusong na, oh. Tapos ang sarap pa ng panahon, makulimlim. Napansin ba ninyo kung kagaano kabibilis yung mga sasakyan na dumadaan sa tabi natin? Grabe, kaya minsan pagka ano, kailangan alert ka, eh. Tsaka gigilid ka ng gusto. Paano kung hindi, mahahagip ka talaga, eh. Yari ka dyan. Matakbo ng what? Mga 60 kilometers, 50 kilometers an hour. Hindi nila sinasadya pero panahagip ka. Walang sorry, di ba? Car wash, oh. Astig. Dami mga nagpapalinis ng kotse. Okay, eto survey. Tanong ko sa inyo, ano ang opinion ninyo sa ano, sa hybrid? At anong klaseng hybrid ang gusto ninyo? Yung hybrid na battery and gasoline, or yung hydrogen hybrid? Ako siguro mas pabor ako sa hydrogen hybrid. Either or, okay sa akin ang hybrid kaysa naman sa full electric. Hindi ako kampante sa full electric, eh. Kasi kung kunyari sabihin na natin pupunta ka ng Vegas, puchat, eh, kung magkulang ka ng baterya sa kalagitnaan, yari ka. Hindi katulad ng hybrid. Okay, sabihin na nating humihina na yung baterya, automatic tine-turn on ng computer yung ano, yung gasolina, di ba? Tapos pagka naubusan ka ng gasolina, edi mag-pull over ka sa ano, sa gasolinahan, di ba? Simple solution. Hindi katulad ng full electric. Hindi ako kampante, eh. Uy, pinadaan tayo ng may GPS dito, residential area.
malapit na tayo. Nakabalik na rin tayo ng Peck Road. Tapos nasa El Monte na rin yata tayo. O tama, nasa El Monte na tayo. Ano? Lumalabas na si Haring Araw. Anong oras na? Mag-11, quarter to 11. Hello, morning. Morning. I'll just have the number 2, please. Quarter pound patty or regular patty? Regular, please. Everything on it? Yes, please. Regular fry? Yeah. Yep, for here to go. For here, please. Okay, so I have a chili cheeseburger, a regular fry, and a medium drink. Yep. Okay, your total is $15.68. Let's see. Ayun. So, kakukuha lang natin ng pagkain natin. So, pakita ko sa inyo So, ito yung in-order natin. Fries with the chili burger. Yung chili ang nagpapasarap dyan Tapos ito yung drinks nila. Ang laki ng medium drinks nila. So ito yung price nila. Gusto ko yung price nila kasi medyo extra crispy. Makikita nyo medyo golden brown. Sausaw natin dito sa ketchup. Nothing to write about. Pero ito, ayun yan ang binabayaran mo dyan Pag ganun sa mo, sa price mo. For extra spice, ito chili, yung parang banana pepper nila. Ang ginagawa ko madalas dito ganito, kukulitin ko ng maliit, okay, kasi maanghang na. Tapos yung sauce niya, yun ang ibubudbud ko dito, okay. Tumutulo yung sabi sa inyo mga Messi to oo. Pag-usapan natin ngayon yung pelikula natin, Kapag Puno Na Ang Salop ni Fernando Po Jr. This is a classic, alam natin yon. Okay, Fernando Po Jr. Alam natin mabenta sa masa. Pero ang una ko sasabihin sa inyo, makikita mo yung artistic vision ng direktor ni Kapag Puno Na Ang Salop kung ikukumpara mo dun sa mga baguhang direktor. Ang layo ng pagitan. Di hamak na maganda yung pagkakagawa maganda, di hamak yung storytelling ng Kapag Puno Na Ang Salop kaysa sa mga ibang pelikula. Is it really good? No. Okay? Sino ba mga contemporary ni Kapag Puno Na Ang Salop? Sino ba ang mga kasabayan ni Kapag Puno Na Ang Salop ng 1987? Okay? Full Metal Jacket. Walang special effects pero maganda ang story. Predator, okay, Hamburger Hill. So yun ang mga magagandang films kung ikukumpara sa Kapag Puno Na Ang Salop. But that said, meron ako mga nagustuhang parts sa Kapag Puno Na Ang Salop. Simulan natin dito sa scene na ito. Hangang-hanga ako kasi nakuha ng director yung mga shifting eyes. Okay, eyes tell stories. And the fact na alam ng director is hanga ako na these are the basics sa filmmaking. And obvious na isa nga mga director ngayon, okay, I put quotes and unquotes para sa mga title nila kung director nga ba talaga sila. Ito sinasabi ko sa inyo na messy talaga kainin, no? Ito, kita mo, parang diaper.
I don't wanna gross you out, pero kita mo parang diaper talaga. Second thing na napansin ko dito sa pelikulang to is hindi sila gumamit gaano ng pogi actors, which is great because in reality ang mga pogi sa pelikula natin is, or sa mundo natin, is only 10%. So hindi sila gumamit ng mga sobrang pogi na actors. You know, they use above average na pogi na tao, pero hindi talaga yung super pogi. Okay, so I don't know kung naiintindihan yung ibig ko sabihin. You know, yung medyo pogi lang, parang magandang tingnan sa camera, pero hindi yung super pogi na wow, parang hindi na believable sa world natin na karpintero ka or basurero ka pero ganyan ka kapogi. And it's also cool na gumamit yung director ng somebody, or meron siyang nilagay na character na merong crutch, yung may saklay, which is really great because it makes the movie more believable na, uy, may saklay. Tayo nakikita natin yung may saklay eh. And I wish that they would put more people na merong kapansanan, at least yung character. You know, hanap ka ng artista na marunong umarte na may kapansanan siya. Tapos ito, sino ko. Natatawa ako kasi kumbaga, anong ginagawa ng mga tao doon? Okay, nakaupo lang sila. Okay, sana sinabi ng director eh, okay, kunyari nag-uusap kayo, okay, may nakatayo, may nag-uusap, tumutungo kayong gano'n. Para mukhang may nangyayari, hindi yung mga nakaupo lang kayong gano'n to sa balcony. Tapos like, nakatayo lang ako, anong ginagawa ninyo? Like, come on, do something. Speaking of establishing shot, gusto ko rin pala establishing shot na makikita mo doon sa malayo, zoom out, na dito si Fernando po, tapos nag-zoom in na gano'n yung camera, tapos nakatayo sino nga ba yun yung judge doon? Sabi ko sana si Ramon Revilla, hindi eh. Oh shoot, nakalimutan ko na yung pangalan ng artistang yun eh. Pero di ba yung judge, ganun ka, tapos nakatayo, tapos close up kay Fernando po na nagtitinginan sila. You know, it's foretelling na these two forces are going to collide sooner sa story, which is great. It's a great story. Feeling ko napaparami na yung natin, yung mga tungkol sa yung sa mga shots natin, and we're only like in the first 15 minutes ng movie. Pero anyway, to cut it short, okay sana yung story eh, na by the book cop si Fernando po, tapos tutulungan niya yung bata. Sana ang ginawa nila, kasi di ba ang kailangan sa character mo is meron kang yung physical mission mo, which is you take the kid from the province to the capital para secure siya ng mga NBI or kung anumang police bureau yon. Ang second spiritual or emotional problem niya is hindi siya mahilig sa bata, which is going to be a good twist. Parang katulad ng pelikula ng character sa Jurassic Park na he's a brilliant paleontologist, pero wala siyang kaamor-amor sa mga bata, and he grew by the end of the film, di ba, napalapit na siya doon sa mga bata, and he became nagkaroon na siya ng fondness sa mga kids at the end of the movie. So sana ganun ang ginawa, which is very very basic sa filmmaking. Okay, by the book cop, he's going to keep the kid alive, right? His first mission is to take the kid to the capital or sa Bosnia, sa Manila, na poprotektahan niya kasi nga maraming mga bad guys na gusto siyang patayin yung bata eh.
which is a great story. Tapos nga, wala pala siyang kaamor-amor sa mga bata, and then mag-grow siya doon. Ang second story is si Police Killer, which is a great kung magiging partnership sila na, hey, listen, ang mission ko is patayin ka, but I don't work for people who kill kids. That's not my thing. Which is kind of like very typical sa pelikula ni pangalan nito si the Hitman's Bodyguard, Ryan Reynolds and Samuel L. Jackson, right? So like, okay, I hate police, papatayin ko yung police, pero I'm not down with people killing kids. So I'm going to help you protect the kid, pero after this, we're gonna deal with each other. Which is a great story sana. Ang kaso, hindi nila alam kung paano mag-write ng story. They missed it. They missed that opportunity. Pero just think about it. Isn't that a good plot? Right? Si cop killer magiging best friend ni policeman who's trying to save this kid. So anyway, hopefully nagustuhan niyo yung pagkain natin. Hindi ko pa nga halos na ubos, so pakita ko sa inyo. Hindi ko mauubos tong pagkain na to. Kita nyo, may natira pa. Pero pipilitin kong ubusin yung yung sandwich bago ako umalis. Tapos iuwi ko na lang siguro yung yung chili, sayang tsaka tong fries. Closing note, merong bata sa harapan natin. Tinitignan ako, siguro mga 12, 14 years old siya. Tinitignan ako na, ay, may vlogger na mama. Nakaka-distract at saka nakaka-conscious na may nanonood sa atin.